Eto yan, okey? Eto na yung preliminary investigation doon sa sinampa ng kaso ni Castro laban kay PRRD. At, hindi raw umattend si PRRD kasi hindi pa nila natatanggap yung subpoena, okey? Totoo man 'to or hindi, para sa akin hindi issue. Sa akin talaga, sumasang-ayon ako sa sinabi ni Attorney Panelo. Shoot sa banga yung sinabi ni Attorney Panelo dati. Pangulong Duterte, huwag mong pansinin 'yan. Kaya ako, hindi ko pinapansin 'yan. Huwag pansinin 'yan. Kasi 'yan is total harassment lang. Kahit sino pong tanungin ninyong abogado, walang mangyayari sa kaso na ito ni Castro. Kasi malinaw na malinaw, kung talagang susundin natin ang batas, hindi po talaga sinabi ni PRRD na may pananakot o grave threat siyang sinabi kay Castro. Ang sinabi niya, sa aking pagkakadinig at sinasabi din ng mga abogado, ay yung kanilang organisasyon na sumusuporta sa mga NPA at terorista. Kaya ito, wag nyo nang pansinin. Dahil sa totoo lang, papansin lang yan si Castro. Ang taong papansin, the more nyong papansinin, lalong lumalaki. Kaya target na target ni Panelo, yung ugali ni Castro, wag niyo nang pansinin yan. Wala namang mangyayari dyan eh. Napakahina ng kaso, magtanong kayo sa abogado, wala yang ipapanalo. Yun nga lang, kung batas ang pag-uusapan. Ang nangyari kasi, nagmamarunong si Castro, sabi niya, dapat harapin ni PRRD yung kaso niya. Tanga. Preliminary investigation yan. Ha? Huwag kang diktador. May batas pong sinusunod. Ditiktahan mo si PRRD. Hindi sa totoo lang. Ano nang nagawa mo sa bansang Pilipinas kung ikukumpara kay PRRD? Tapos didiktahan mo? Wow. Sana nandito siya, no? Para ma-face niya or makita maano niya yung kaso, no? Umi-English ka pa kasi, ate. Oh, sana nandito siya ano para ma-face niya. Uy. Sablay ka ron, te. Sa totoo lang. Para kang palingkera, nagtatry ka mag-English para ma-face niya. Ano ibig niya sabihin para ma-face niya? Para harapin niya. Grabe to si ate. Oh, ulit-ulit. Para ma-face niya. Dito siya, no? Para ma-face niya or makita maano niya yung kaso, no? Makita. Pati siya natawa sa sinabi niya. Para ma-face niya. Oy, PRRD! Where are you? You face me. Uy, ganun. si Castro, pag nagsasalita, parang ano eh, ops! Sariwa pa, sariwa, sariwa! Pasok kayo, suke, suke! Para ma-face niya. Pambira ka, uubuhin ako sa iyo. Alam mo, gusto ko magdebate sila dito ni Sas. Paglalaruan ni Sas to. How can you face the problem if the problem is your face? You face the music. Ano, PRRD, para ma-face mo. Sariwa pa, sariwa, sariwa, pasok, pasok, pasok. At makapag-submit siya personally nung kanyang counter affidavit. Para makasubmit siya personally ng kanyang counter affidavit. Diktador ka? Turuan mo si PRRD kung anong gagawin. Te, abogado si PRRD. Diktador. Ngayon ka lang naging diktador eh. Nakasampa ka lang sa kalabaw. Akala mo naman tong langaw na ito. Patayin ko nga tong langaw. Hoy, hindi po grave threat. Langaw yun eh, langaw. Nakasampa lang sa kalabaw. May langaw dito ah. Sila. Siguro tong kasambahay namin dito dinala yung pinalengke namin kanina. Ano ka? Hindi namin sasabihin delaying tactic yon. Ang kanilang sinasabi, hindi pa raw natatanggap ang subpoena at complaint affidavit ni Congresswoman Franz Castro. Kaya ang ginawa ng piskal,
binigyan po sila ng another copy na they officially received this afternoon. Kaugnay niyan, John, ay itinakda ng piskalya ang susunod na pagdinig sa December 15, 2023. Dito inaasahan na formal nang sasagutin ng dating Pangulo sa pamamagitan ng counter affidavit ang reklamo sa kanya. Samantala, naghain kanina ng supplemental complaint affidavit si Castro. Anya, muli siyang pinagbantaan ng dating Pangulo noong November 16 sa kanyang programa sa SMNI na Gikan sa Masa para sa Masa. Ito ay matapos na siyang magsampa ng reklamo noong October 24, 2023. Laman din ng supplemental complaint ko, no? Inulit niya pa, nakalagay dito, kaya ikaw, Franz, how do you solve the problem now? Kaya yung statement ko, yung komunista dapat patayin, kasali ka dapat. Well, ito na yung magpapatunay, no, na tinutukoy ako mula pa nung sa unang complaint natin. Samantala, Juno, kinuna natin ang pahayag si dating presidential spokesperson Secretary Harry Roque na tumatayo ngayong abogado din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang naging sagot sa atin doon sa katanungan bakit hindi nagpakita kanina o dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa nakatakdang preliminary investigation. Ayon pa kay Roque, hindi na kailangan, June, dahil nga hindi pa naman nila talaga ngayon lang nila officially natanggap itong subpoena at gayon din yung complaint affidavit ni Castro. Pero ang sinabi ni Roque ay magsusumite ng kanyang kontrasalaysay o counter affidavit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa takdang panahon. Yan ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, June. Dante, meron bang lalabaging batas si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung hindi siya magpapakita doon sa korte na yon? Meron bang lalabagin? Tingnan nyo sagot. Meron bang lalabagin na batas si PRRD kung hindi siya magpapakita sa korte na yun? Tandaan po natin, preliminary investigation. Alam po natin to eh. Kasi ganyan din ang sinigaw natin kay Bantag. Ganyan din ang sinigaw natin kay Tebes. Huwag kayong diktador. Alam nyo batas eh. Franz, magtanong ka muna sa abogado mo para hindi ka namamali. Yes, kanina dahil hindi nga siya nagpakita, June, ang kanila kasing argument dahil nga hindi pa nila natanggap yung subpoena at gayon din yung complaint affidavit. So parang officially hindi pa nila na re-receive yung reklamo, kaya Tingnan mo timing nito si Castro. Meron tayong problema sa nangyari sa Marawi. Tapos ikaw, nanalo ka dahil sa party list. So whether we like you or not, naging congresswoman ka. Kaya nga dapat buwagin na yung party list na yan. But anyway, nandyan na yan eh. Imbis na ang inaasikaso ninyo kung paano nyo kukundinahin ang mga NPA, etong inaasikaso mo, yung personal mo dito kay PRRD. Sa totoo, ako naniniwala ako. Hindi ka papansinin ni PRRD. Papatayin? Hindi. Sayang ka sa oras niya. PRRD and Franz Castro ay hindi magka-level. Hindi nga kayo dapat binabanggit sa isang sentence. Patayin ka pa niya, hindi malabo yun. Ang layo mo. Ang layo mo. ang paliwanag dito ng kanyang abogado na si Roque, parang wala pa naman siyang pananagutan. Maraming salamat, Mayel Pau sa Stars. Thank you po sa kusang loob. Wala pa siyang responsibilidad na sagutin kasi ano ba yung kanyang sasagutin kung wala naman siyang natanggap na officially nga reklamo. Pero dahil nga kanina ay natanggap na nila, ay inaasahan natin magsasubmit ang kampo ng dating Pangulo. 10 araw lang yan, Jun, ang binigay ng piskalya na sumagot. Feli Valesas Nel, Felis Nel, maraming salamat po sa Stars. Sila. Pagka gano'n naman kasi, Jun, ay kapag hindi pa naman arraignment na talagang required yung tao na humarap, ay pwede mo namang abogado kasi preliminary investigation pa naman ito, Jun, wala pa naman sa korte ang kaso, ay maaari namang abogado muna. Liwanag, Franz Castro, PI pa lang to, PI. Preliminary investigation. Sa lahat, hindi kailangan umatin dyan. Castro, pakitanong mo yung abogado mo para hindi ka dakdak ng dakdak at nagmimukha kang diktador.
Huwag mong obligahin si PRRD. Marunong ka pa sa batas eh. haharap bilang representasyon doon sa inaakusahan o nirereklamo tulad ngayon dito sa sitwasyon ng dating Pangulo, Jun. Oo, Dante, para malinaw, kahit pa halimbawa mabasa na o makarating na nga sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi siya required doon sa piskalya na magpakita personally. Ganun ba yon, Dante? Jun, depende na rin yan sa prosecutor kung talagang i-require siya. Pero usually ang nangyayari dyan, ang mga abogado naman ang humaharap sa kanila. Kasi ang isang sinumpaang salaysay, itong counter affidavit, halimbawa, ito ngayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay maaari namang manumpa siya hindi sa harap mismo ng prosecutor ng Quezon City. Ang halimbawa natin dyan, Jun, ay itong kaso ngayon na nasa korte na ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Noong nag-submit siya ng counter affidavit, Jun, humarap siya sa piskal ng Baguio City, which is doon nga siya nakatira. At yung ang kanya namang abogado ang nagdala ng kanyang sworn affidavit. O yan, kahit sa arraignment, katulad daw kay DG Bantag, sa Baguio siya nanumpa. Okay, so maliwanag na yan. Hindi mo pwedeng obligahin ng isang tao. Ha? Kaya wag mong ginagaya yung mga sinasabi nila Boying na face the music, ikaw nakiki-face ka dyan, mali naman ang gamit mo ng grammar mo, ha? Para ma-face niya. Wag mo silang gayahin, mali po yun. Hindi obligado. O, arraignment pa lang, ha? Arraignment PI pa lang, ha? O. So, wag niyong kasi ito yan. Itong si Castro at 10 ng kanyang gumagamit sa kanya, papansin nito eh. Siyempre, sisip-sip ito para magkaroon ng kung ano. Gusto nitong mapahiya si Duterte. Siyempre, gusto niya lumabas din si Duterte, gusto niya magbukang tanga si PRRD dyan. Hindi naman talaga mananalo. Ang gusto nila, ang habol nila dyan, harassment at kahihiyan ni PRRD. Mapagod siya. Alam mo, ginagawa yan sa kaso. Siyempre, pag andyan si PRRD, andyan na yung media, alam mo naman ang media ngayon, o kahit dati, galit na galit kay PRRD, yan lang yung purpose na yan, ipahiya si PRRD. Kaya, ito po pakinggan natin. Uulitin ko, swak sa banga. Yung sinabi ni Atty. Panelo, wag nang pansinin yan. Hayaan na yung abogado pumunta dyan, tapos no interview, tapos. Di ba? Papansinin nyo pa yan. Ayan ang gusto nila eh. Kaya nga papansin eh. Para umingay sa media. Pag umingay sa media, di pogi point siya doon sa Kongreso. O, di ba? Tapos papansinin nyo pa. Naman, no? Ewan ko sa inyo. Tinan mo ginagawa nila ngayon. Walang interview yung abogado. Tapos. Tak! Tapos pinapalaki ng media. Kaya last na to, huwag na natin pansinin yan. Kung may papansinin tayo about doon, yung interview halimbawa ni PRRD sa Gikan, yung kahihiyan na gusto nilang mangyari kay PRRD, pag pinansin mo, lalong napapahiya si PRRD. Huwag na pansinin. Tama, minabasa ako dito, si Bucci ata nagsabi, bukas may statement na naman sila. Meron na naman silang gagawin. Kasi tandaan nyo, nung lumabas yung tamba, may counter sila, confidential funds. Ngayon, may binanggit si Duterte patungkol sa Kongreso. Ito naman, ICC papapasukin. Ngayon, may statement na naman si Sara. Kaya abangan natin bukas, ano na naman ang counter-attack nila sa mga Duterte. Lagi yan. Hindi po ako nagsisinungaling. Hindi po yan nagkataon. Kasi too much of a coincidence, nakakaduda na. Hindi pwedeng laging coincidence. So pagkapangatlo, nangyari ulit at may statement si Sara or may statement ng Duterte na mabigat, pag kinabukasan or after 2 days, 3 days, meron na namang banat sa kanila, ano pa aasahan mo? Gantihan tayo ng gantihan. Tandaan po natin, yung statement ni Sara ay hindi po kayo ipahiya. Yung statement na ginawa ni Sara ay lihitimo. Lihitimo na dapat kondinahin yung nangyari sa Marawi ngayon. And sana, instead na atakihin nyo si Sara, kondinahin nyo rin. Diyan sa Department of Justice. Pero kapag naakyat na yan, Jun, sa korte, itong tinatawag na nilang arraignment, kung saan babasahan na ng sakdal, kailangan na talagang humarap
itong nirereklamo o yung inaakusahan kung sa part na yan ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung makakita ng sapat na batayan ang ating pong piskalya na kailangang iakyat ang kaso sa korte, June. So, ibig sabihin nga, pag nasa piskalya pa lang, hindi required. Correct. Pag nasa piskalya pa lang, hindi required. Unless iakyat na sa korte. Yes, June, technically hindi naman required talaga ang humarap yung respondent sa isang reklamo, June. Sa may nakakakilala kay Castro, pakisend nyo yung link. Baka hindi sila nag-uusap ng abogado nila. O baka hindi alam ng abogado niya. Kakapagtaka, nagsasalita yung kliyente mo na hindi alam. Nasa batas naman niya, ba't di mo payuhan yung kliyente mo? But anyway, baka takot siya. Payuhan yung kliyente niya, mawalan siya ng kaso. Baka parang ito si vlogger attorney na 3-0. Padala nyo tong link kay Castro. Sa may nakakilala kay Castro, padala nyo ito.